maraming nagsabi sa amin, ni Congressman Roman, na imposible yung gagawin ninyo. Kung gusto niyo magkaroon ng tsansa man lang, kailangan pumastos din kayo. May mga nagpakita sa akin, mga batikan, mga dating politiko, mga political operator, alam niyo na po yung hindi ko sabihin, lumapit po sa amin, sabi nila gusto namin ng pagbabago. Pero yung iba sa kanila, hindi po talaga pagbabago yung gusto. Nakitaan kami ng mga estimate na kung gusto nyo manalo, kailangan meron kayong leader per barangay, per purok, per street. Nung kino-compute ko na, yung isa doon, yung manilip ka sumama sa press con, kilala ni Kong Roman yun. Kakampi daw namin, pero ito yung ginagawa nun. Sabi, itong breakdown, conservative na to, sabing ganun. Kailangan may allowance lahat yan. Para, di vote buying, pero per street, dapat may mga tao kayo. Tapos nung kino-compute ko na, siyempre ako, bata, 29 years old that time, makikinig naman ako. Maninindigan ako, tatayo ako kung saan ako, pero makikinig muna ako. So pinakinggan ko, tinignan ko yung mga papeles na ginawa po nila, kinumpit ko ngayon. Ako, per barangay, ganito, per purok, ganito, per street. Aba, umabot na sa more than 1 billion pesos yung computation nila. Sabi ko, saan naman ako kukuha ng ganyang pera? Sabihin na natin na gagawin ko. Saan naman ako kukuha ng ganyang malaking pera? Sabi sa akin, kami nang bahala sa fundraising. Kailang na. Sa madaling salita, tinanggihan natin yung ganung klaseng luma o tradisyonal na estilo ng politika. Kahit sabi ng marami, imposible. Sabi ng iba, siraulo kayo. Hindi mangyayari yan, hindi kayo mananalo. Long story short, alam naman po natin ang naging resulta. Nung nanalo na, ganun pa rin. Marami nagsabi na gusto namin ng pagbabago. Maganda yan. Nagawa natin. 2019, nagpalit ng administrasyon. Pero, ayan na. May nilalapit ng mga kontrata, may nilalapit ng supplier, may nilalapit ng mga politiko. Nung sinasabihan na hindi pwede yan kasi totoo yung pagbabago natin, malinis, maayos, tapat na pamamahala ang gusto natin. Isa-isa na po silang nagsinalisan. Kilala nyo naman po kung sino-sino sila. 2022, kahit pa paano, medyo nasala na ang mga kasama natin. Pero medyo nagdududa pa rin yung iba. Sabi, nanalo ka na ng unang term. Pero para magtuloy-tuloy, para matapos mo yung 3 termino mo, ay kailangan, siyempre, yung mga kunsyal, kailangan ituloy yung mga lumang kalakaran. Kundi, wala nang susuporta sa yung politiko pagdating na 2022. So mga kaibigan, ang puhunan po natin dito sa laban na ito, siguro konting galing, konting talino, pero ang totoong puhunan natin dito, paninindigan, ang ating katapangan, ang ating tigas ng ulo. Yan ang totoong puhunan natin dito. At buti na lang may mga kasama tayo na naniniwala sa vision natin. Buti na lang may mga kasama po tayo na nagbigay sa atin ng lakas ng loob. Una na po dyan, alam ko kahit hindi ko nabanggitin, pero kailangan pa rin pong banggitin. Hindi ko po ito nagawa. Hindi ako nagsimula sa laban na ito, kundi ako binigyan ng lakas ng loob ng isang Congressman, Roman Roque. Marami pa pong iba, ika nga unsung heroes, hindi naman natin mababanggit ang lahat ng isa-isa. Pero noong 2022, ito na, nagkaroon tayo ng lineup na buo ang unang edition ng Giting ng Pasig. Simple lang naman ang requirement natin. Kailangan naniniwala sa direksyon na tinatahak natin ngayon bilang isang lungsod. Yung hindi tayo ililigaw, yung mapagkakatiwalaan natin. Swerte po ako dahil nakahanap ako ng mga kakampi. Hirap maghanap, sa totoo lang. Hindi ng supporter, pero yung mga kakampi na tatayo kasama mo. Sa konseho, lalo na para vice mayor. Mula 2022, kung noong 2019 to 2022, malalaking pagbabago, yung pinakamalaking form ng korupsyon natanggal natin. Pero mula 2022, napakita natin na posible rin ito hanggang sa sanggunian panlungsod. Vice Mayor Dodo Jaworski, maraming salamat. Ganon din sa ating mga konsehal. 2025, ganun pa rin po. Dumami na ang naniniwala, dumami ang sumusuporta, pero may iba na kinakabahan pa rin pagpunta sa ikatlong termino natin ng pagbabago. Nung malapit ng filing, nung nakikita na grabe gumastos yung iba, may mga tumawag sa amin na kahit mula sa ibang LGU na nag-aalala para sa atin. Kakayanin ba yung gastos? Handa daw gumastos ng 2 billion, totoo ba yun? Handa daw gumastos ng 4 billion, totoo ba yun? At unti-unti nakita natin na parang totoo nga. Handang gumastos ng napakalaki. Handang manira, handang magpakalat ng fake news, disinformation, handang magbayad ng media.
hanggang gawin ng kahit ano. Maibalik lang tayo sa lumang kalakaran. Pero sa dulo, pinakita ng mga Pasigueño, sa tulong ng Diyos, na sa ating lungsod, ang magwawagi ay ang katotohanan at kabutihan. Mga kaibigan, tuloy po ang laban. Marami pa tayong kailangan gawin. Pero sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong i-address ko iba't ibang grupo ng tao. Hahatiin ko na lang po sa 3 grupo ng mga Pasigueño. Unahin ko na po ang mga Pasigueño, hindi man sila ganun karami, pero meron pa rin. Hindi natin minamasama. May mga iba na hindi sumuporta sa atin ng giting ng Pasig, pero yung dahilan nila ay sincero. Totoong naniniwala sila sa ibang kandidato, totoong hindi sila naniniwala sa mga pagbabago natin. Wala pong problema doon. Ako po ang unang magsasabi na dapat tumayo ka sa paniniwala mo. Doon po sa unang grupo na ito, sa mga hindi sumuporta, pero totoong dahilan, sincero. Ngayon po, ang ating pamahalaan, alam niyo naman po yung tinataguyod natin na estilo ng pamahala. Hindi tinitingnan ng kulay ng politika. Hindi nila kailangan humingi ng pasensya sa akin. Magtulungan tayo, magtrabaho tayo, magkaisa tayo para sa ikabubuti ng ating lungsod. Ngunit meron din pong ikalawang grupo ng mga Pasigueño. Hindi ko alam kung mas malaki o mas maliit ito dun sa unang grupo. Pero meron pong mga hindi sumuporta sa iba kahit na alam nila ang totoo. Meron tayong mga nakita na alam nila yung kandidato nila kung paano yumaman. Alam nila. Okay lang kung di nila alam eh. Alam nila kung paano yung kalakaran na ginagawa para makakuha ng malalaking kontrata sa nasyonal na pamahalaan. Na pinakita pa sa kanila yung mga sasakyan na sinabihan sila na ito binibigay namin sa mga congressman ng ibang distrito at mga party list. Nakita nila, narinig nila sa sarili nilang mata at tenga kung magkano yung mga kickback na binibigay sa mga politiko. Pero yun yung pinili nilang suportahan. Muli po, kung hindi nila alam, okay lang po sana. Kaso, ang problema, alam nila. And that says more about them than it does about me. Sa mga taong ito, hinihikayat ko po sila mag-isip-isip na po ng maigi. Baka hindi pa huli para sa kanila. At syempre, kasama na po siguro dun sa grupo na yun. Alam mo, ito hindi ko sinasabi. Pasensya na po kung medyo seryoso ang ating mensahe ngayong umaga. Pero may mga bagay po na kailangan ko lang din sabihin para na rin sa aking proteksyon. At sa proteksyon ng ating lokal na pamahalaan sa lahat ng ating ginagawa. May mga bagay po na hindi ko pwede sabihin nung panahon ng pangampanya. Kasi